You know? Ikaw nga. I'm back, bro. Back. Dapat di na ako umalis eh. Si dati-rati. Umitim lang ako, tumaba ako, wala rin nangyari. Di ba Ruben Castillo, dati-rati yung balat niya, rustom eh. Oo. Nabalad ka na ng araw. Ngayon, tiyan na lang ang maputi sa akin. Piolo na, piolo. Lumaki pa. Saka na, laki na ng tiyan ko, tumaba ako doon. Kung sa Dennis, I miss you. Sure, lumaki rin tiyan. I miss you. Pati nga, di naman ah. Puro kain. Sige, pakita mo. Mabuhay, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Metahe. Ngayon po ay araw ng Lunes, ika-17 ng Pebrero, taong 2014. Namiss ko rin yung best friend Leo Docto ko. No? Siya nagdidirect ngayon. Simula na po ng pagbabago. Simula po ng pagtahak sa tuwid na landas. At samahan niyo po kami sa susunod na isang oras dito po sa inyong alternatibong newscast sa hapon. Ako po, si Snow Badwa. Sa amin kayo ang nasusunod sa mga balita dahil alam namin na kahit sa dyaryo, ito ang inyong binubuklat. Sa ngalan po ni Meg Sioson, ako naman si Dennis Principe. Salamat, Dennis, ha? You're welcome. Okay lang. I owe you a clap pa. Pero hindi ko pa nararamdaman eh. Ito po ang PTV Sports. Sa ulo ng ating mga nagbabagang sports balita. Pinoy Boxer of the Decade, Manny Pacquiao. Sumalang na sa dibdibang training sa sariling wildcard gym sa General Santos City. PBA Philippine Cup Championship Series ng San Mig Coffee Mixers at Rain or Shine Elasto Painters. Tabla na sa tig-iisang panalo. Former PBA cager B-Boy Ravanes itinalaga bilang bagong head coach ng Petron Blaze Boosters. Cycle Line Mindanao rider Raymond Lapasa, overall champion sa Ronda Pilipinas International 2014. Eastern Conference point guard Kyrie Irving nahilang bilang most valuable player ng 2014 All-Star Games. American power buster Bubba Watson, kampiyon sa katatapos na Northern Trust Golf Open sa Pacific Palisades, California. Yan po yung mga headlines pa lamang. Detalye ng mga nag-uumusok na sports balita. Narito na. Tayo po yung natidinig din ng live sa DCSR Sports Radio 918 sa snowbadwa.com at napapanood worldwide via internet streaming sa www.ptv.ph. Una po sa ating mga balita sa boxing, opisyal ng binuksan ng Team Pacquiao ang kanilang training camp sa General Santos City. 4 na linggong magbabanat ng buto sa Southern Philippines si Pacquiao bago siya lumipat sa wildcard gym sa Hollywood, California para sa huling bahagi ng kanyang ensayo. Ang kabuang detalye, ihahatid ni Miss Cristabel De Leon. Nagsimula ng magbanat ng buto sa General Santos City si Manny Pacquiao. Ito'y para sa rematch kontra undefeated American Timothy Bradley. 4 na linggong mamamalagi sa Southern Philippines ng Team Pacquiao bago sila lumipat ng training camp sa wildcard gym sa Los Angeles, California. Ayon kay Team Pacquiao Chief of Staff Haplas Fernandez, bukod sa usual roadworks, nagsasagawa na rin ng light gym training si Pacman tulad ng punching of mitts, shadow boxing at speedball. Pero kailangan na namin mga ensayo. Wala naman kaming nangyayari. Hindi, lang, muna basketball. Araw-araw ng basketball. Malakas yung stamina. Ilang oras? Ilang oras sa basketball araw-araw? Tatlong games. Mga 3 oras kami. 2 oras sa basketball yun. At dahil regular nang naglalaro ng basketball si Pacquiao, tiwala si Fernandez na madaling maaabot ng 35-year-old Sarangani Fighting Pride ang tamang kondisyon. Okay naman kayong kondisyon namin, pero kailangan pa namin dagdagan, di ba? Para kung gaya nga sa baril, kailangan maraming bala. Kaya bang patulugin, bossing? Kaya bang patulugin? Yun lang hindi natin makalaman kasi hindi natin alam na ano mangyayari. Pero confident kami na nanalo. Sa kanilang ikalawang engkwentro sa April 13, hangad ni Pacquiao na muling maisukbit ang WBO welterweight belt na naagaw sa kanya ni Bradley noong June 2012. Para sa PTV Sports, Cristabel De Leon, Telebisyon ng Bayan. Sa professional basketball, nakabawi ang San Mig Coffee Mixers mula sa dinansang heartbreaking loss sa series opener noong Biyernes. Sa pamamagitan ng balanseng opensa, hindi pinaporma ng San Mig Coffee ang Rain or Shine Elasto Painters sa Game 2 kagabi upang maitabla sa tig-isang panalo ang kanilang Best of 7 Championship Series sa PBA Philippine Cup. Narito ang aking report. 14 ang lamang ng San Mig. Naitabla ng San Mig Super Coffee ang kanilang PBA Philippine Cup Best of 7 Final Series kontra Rain or Shine.
Linggo ng gabi sa Araneta Coliseum, wagi sa Game 2 ang Mixers 80-70 sa isang low-scoring game na ay naging kasurpresa ang resulta para kay Mixers coach Tim Cone. Ayon kay Cone, hindi niya inaasahan na magiging ganito ang energy ng kanyang koponan dahil galing lamang ito sa isang heartbreaking Game 1 83-80 defeat laban sa Elasto Painters. They kind of surprised me. I thought they might be a little worn, a little tired from Game 1. I knew that they would play Game 1 with adrenaline after playing Game 7, and I was hoping that we weren't going to be ubus at that time. 5 players sa pangunguna ni PJ Simon ang umiscore ng double figures para sa San Mig. Sa panig naman ng rain or shine, tanging si shooter Jeff Chan ang kumamanda ng double digits sa kanyang 18 points. Hindi naman nagulat si E-Painters coach Yeng Yao sa ipinakitang performance ng Coffee Mixers sa Game 2. San Mig needs to be given credit for playing really good defense on us. Aside from the fact that we still couldn't make our layups, we still couldn't make our open shots, we couldn't even make our free throws. So it's really compounded our problems. Ang Game 3 ng PBA Philippine Cup Finals ay lalaruin Miyerkules ng gabi sa Araneta Coliseum. Sa PBA pa rin, may bagong head coach na ang Petron Blaze Boosters na makikilala na sa pangalang San Miguel Beermen sa pamasok na PBA Commissioner's Cup. Siya ay si former PBA guard B-Boy Ravanes na pumalin sa dating chief mentor na si Helasio G. Abanilla. May report si Ms. Keisha Halili. Bukod sa pagbabago sa brand name, may ilan pang changes na mangyayari sa San Miguel na dating kilala sa pangalan Petron Blaze Boosters. Ayon sa isang source, si B-Boy Ravanes na ang tatayong head coach ng Beermen, habang ang dating mentor na si G. Abanilla ay itinalaga naman bilang bagong team manager. Pero giit ng nasabing source, on paper lamang ang role ni Ravanes bilang head coach, dahil ang sinasabing magpapatakbo sa affairs ng koponan ay si team consultant John Todd Purvis. Ang setup na Ravanes-Purvis coaching partnership ay maihahalin tulad sa naging sistema ni Raiko Toroman at Olson Racela sa Petron bench noong 2013 PBA Philippine Cup. If I didn't think that I could, I'm certainly not going to be overconfident or take this lightly. But if you don't think that you can handle or accept the challenge, I wouldn't take it. So obviously, I do feel just a sense of a challenge. And I can't wait to address the challenge. And I'm blessed to have great coaches that are with me on my staff as well, that are very good guys and loyal guys. So, a wonderful challenge. Okay. Kasunod nito, nangako si Purvis na hindi mauulit sa Beermen ang mapait na sinapit ng kaparehong setup ni Toroman at Racela sa Blaze Boosters. Well, I think we're dealing with different individuals. So this is an entirely different scenario in that you're dealing with different coaches and some different players. That being said, it's a challenge. It certainly is challenging working under those parameters. Same way it was for Coach Toroman, but I'm excited for the challenge. And like I said, I feel blessed with the guys that I'm surrounded by too. Samantala, umaasa naman si former PBA center Sonny Cabatu na sana'y mahinto na kina Purvis at Ravanes ang malikot na coaching changes sa San Miguel Beer side. Naman as a player, lalaki ulo kasi parang matigas ang ulo. Bali, papalitan na naman yan. Diyan, nawala yung loyalty sa coach. So yun ang dapat i-address nila. Hindi na-develop yung loyalty nila sa coach nila kasi alam, maglalaro na maganda. Kasi papalitan naman yan. Parang mga ganun na yung mga player. So tingin mo kailangan matuto si San Miguel na mag-stick na lang to sa isang coach gaya ng ibang team, Rain or siya, yung gano'n, di ba? Pwede rin. Lunes na umaga ay pinamunuan na ni Purvis ang team practice ng Beermen, kung saan depensa ang unang tinutukan ng American bench tactician. Para sa PTV Sports, Keisha Halili, Telebisyon ng Bayan. Good luck, Coach! Unquote, Todd Purvis. Kung ang mayorya po ng mga fans na aming nakausap ang tatanungin, dapat nang palitan ng Barangay Ginebra Management si Head Coach Ato Agustin. Ito dahil na rin sa pagkabigo ng one-time PBA champion coach na madala sa finals ng All-Filipino Cup, ang crowd favorite team. Ang problema kasi merong
May report si Miss Carmela Sison ng Polytechnic University of the Philippines. Hindi nakakuha ng kakampi mula sa mga fans si Barangay Ginebra head coach Ato Agustin. Sa mga kabarangay na nakausap ng PTV Sports, mayorya sa kanila ang nawalan na ng tiwala sa coaching style ni Agustin matapos na malaglag sa semifinal ang crowd favorite squad sa season opening PBA Philippine Cup. Hindi ayos sa palakad, dapat yung mas magaling. Palitan na siya. Saka yung gusto, mas maganda yung coach na magaling mag-play. Mali yung diskarte niya hindi niya alam kung paano gamitin yung mga tao niya. At nang tanungin kung sino sa tingin nila ang dapat pumalit kay Agustin, narito naman ang kanilang naging tugon. Kasi nakarating nga siya hanggang Game 7 Mahusay siya kaya lang medyo inaalat lang talaga. Hindi pwedeng tanggalin si Ato Agustin kasi kung ang player ang hindi susunod sa akin, siguro may talo kami. Lahat ng pinagagawa sa kanila, dapat nilang gawin. Kahapon ay umalingaw-ngaw ang ulat na nag-resign na di umano si Agustin bilang chief mentor ng Ginebra. Bakit na itinanggi naman ng dating Pampanga politician. Para sa PTV Sports, Carmela Sison, Polytechnic University of the Philippines. Samantala, halos walang itulak kabigi naman ang ilang mga coaches at fans sa umiinit na salpukan sa hardcourt ng championship rivals na San Mig Coffee Mixers at Rain or Shine Elasto Painters. May ilang coaches at fans na nagsasabing may bintay sa talento ang San Mig Coffee pati na sa kanilang experience, pero hindi naman nila maisantabi ang peligron dala ng scrappy attitude ng Rain or Shine. Narito ang report ni Ms. Nicole Ramos. Magkasungat ang pananaw ng mga coaches at fans sa umiinit na championship showdown ng San Mig Coffee Mixers at Rain or Shine Elasto Painters. Ayon kay Air 21 coach Franz Pumarin, sa Game 3 pa malalaman kung sino talaga ang nakalalamang sa San Mig Coffee at Rain or Shine. Pero hindi niya itinanggi na may kapwa may bentahe sa iba't ibang departamento ang dalawang teams. Ito yung madidicate. Of course, if it's a long series, I think advantage will go to Rain or Shine. But in terms of yung experience, of course, it's with San Mig Coffee. But in terms of being hungry to win also the win round, Rain or Shine. Sa punto de vista naman ni Baracoville Energy mentor Bong Ramos, puso ang lalabas na pinakamalaking factor para sa team na magwawagi sa Best of 7 series. Samantala, naniniwala naman ang ilang fans na nakalalamang sa talento ang Coffee Mixers, pero hindi pa rin pwedeng isantabi ang scrappy attitude ng Elasto Painters. Mahaba yan, hanggang dulo. Kaya ba ng Rain or Shine ang San Mig? Kaya. Paring malakas yung team, paring magagaling yung napalagay ko, aabot na yan ng Game 6 lang. Game 6, yung performance ng Rain or Shine. Umikli. Sa ngayon ay tabla sa tig-iisang panalo ang serye ng Rain or Shine at San Mig Coffee. At ang Game 3 ay isasagawa naman sa Araneta Coliseum sa Miyerkules. Para sa PTV Sports, Nicole Ramos, Telebisyon ng Bayan. Sa multi-stage cycling, pinagarian ni Cycle Line Mindanao rider Riemon Cycling Pacman La Pasa. Pwede ba? Snow? Ang 2014 Ronda Pilipinas International. Kahapon ay nagsilbing victory parade na lamang parang sa Butuan City Pride ang Marikina Criterium Stage 14. Matapos na maagaw niya ang symbolic red jersey mula kay 7-Eleven by Road Bank Philippines skipper John Mark Galedo sa penultimate stage 13 noong Sabado. Narito ang report ni Ms. Mary Grace Salyave ng Polytechnic University of the Philippines. Sa kauna-unang pagkakataon sa 59-year history ng multi-stage cycling sa bansa, isang rider mula sa Mindanao ang tumayong kampiyon. At sa pagsasara ng Ronda Pilipinas International 2014 linggo ng hapon, itinanghal ng overall individual champion si Butuan City Pride, Primon Lapaza. Sa kanyang dramatic assault sa penultimate stage 13 noong Sabado, naagaw ni Lapaza ang symbolic red jersey mula kay 2012 champion John Mark Galedo. Bagay na labis na kinagulat naman ng mga cycling observers at fans. Sa kasaysayan kasi ng cycling sa bansa, wala pang rider ang umaagaw ng corona sa huling dalawang stages ng karera. Bagay na pinagmalaki naman ng coach ni Lapaza na si Lito Patayan. Sa laro kasi,
ang apat na nakasali sa ronda. Naganga din kami na maging nanalo naman. Pero yung nag-surprise naman para sa amin. Sa panig naman ni Lapaza, kaloob ng Diyos ang kanyang tagumpay dahil talagang hindi niya inaasahan na maagaw pa niya ang titulo mula kay Galedo. Hindi ako makapaniwala na maagaw ko yung Ray-Jersey at saka yung Pinoy kasi sabi ko na kahapon, gagawin ko lahat ng magagawa ko. Yun lang po. Ito ang kauna-unahang titulo ni Lapaza sa pinakamalaking multi-stage biathlon sa bansa. Para sa PTV Sports, Mary Grace Aliave, Polytechnic University of the Philippines. Sa iba pang balita, matagumpay po ang pagdaraos ng 3rd Shotokan Karate Championship sa Bacoor, Cavite at sa halos 450 participants, tunay na nang ibabaw ang lakas ng mga national karateka sa one-day meet. Para sa detalye, nagbabalik si Ms. Cristabel de Leon. Tulad ng inaasahan, mga national karatekas ang nangibabaw sa 3rd ISKF Rio Shotokan Karate Championship sa Bacoor, Cavite. Pinagharian ni ang Men's Committee Plus 67 kg class, namayani si Rexor Takay sa men's minus 67 kilograms. Dinomina ni Jason Makaalay ang men's minus 60 kilograms. Pinagrinahan naman ni May Soriano ang women's minus 55 kilograms, habang si Princess Icangco naman ang kuminang sa women's plus 55 kilograms. Samantala, inangkin naman ng Karate Development Arts and Sports Cubao ang overall championship sa 18 and below kata and kumite events. Kumuha po ang KDA Club ng kabuang 7 golds, 11 silvers at 9 bronze medals sa one-day event. Sa panayam ng PTV Sports, labis ang katuwaan ni event organizer Randy Padua sa matagumpay na pagdaraos ng one-day competitions na may basbas ng Philippine Karate Do Federation o PKF. Maganda suporta ng bawat club. And then, pag nasa PKF and NSA ka, talagang iba yung suporta sa'yo ng mga nasa taas. Sabi nga nila, pag may turn, may fall. Nasa 400 karatekas ang nagpartisipa sa 2014 Shotokan Karate Championships. Para sa PTV Sports, Cristabel de Leon, Telebisyon ng Bayan. Samantalang maagang nagparamdam ng lakas ang Ronin at Jax Ols sa preliminaries ng flag football 7-man tournament sa UP Diliman sa Quezon City. Kapwa nakalikom ang dalawang koponan ng 9 na puntos sa unang araw ng kompetisyon upang pagsaluhan nila ang liderato ng 6-team tournament. Nasa solo third ang Flag Guards United na kumulekta ng 6 na puntos, habang nasa ika-4 na pwesto naman ang Flag Guards Rising Stars na may 3 puntos. Ang semifinals at finals ay gaganapin naman sa darating na linggo. Ay. Ano, pre? Uy, congratulations, Brad, ha? Ay, bakit? Ikaw yung host ng sports radio dun sa ano? Ay, congratulations. Si Dennis ang host. SR2. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, pag Sunday. Pero the following Sunday, ano? Diba? Ano? Andun ako. Uy, pero andun ka kahapon, ha? Okay. Sunday, di ba may program ka sa Hindi, ang maganda nito, sige, ako anchor. Binabuhala mo ako. Walang offer sa akin. Sa'yo may offer eh. Sabi ni Benji Castro. Offer na? San Lazaro. Sa Hippodrome. Santa Ana. Galing mo. Hindi, seriously, galing. May excite ako, ba nasa upuan ako, parang nadadala ko eh. Hindi, syempre, exciting naman talaga yung cycling. Dito yung Labisilan, nadadala kami eh. Yung cycling, Brad, exciting na sport yan. Very. Lang talaga ma-present na maayos. Noong nakaraan, hindi masyado na-present eh. Hindi, pero kung konting time lang para intindihin mo yung mechanics. Yan, yung concept. Race. Ay, nako. Ito yung parang century dash race na pinahaba. Yung excitement ng century dash. Tsaka may tactical ano yan eh. Ayun, diskarte. May mga diskarte yan. Ako doon ako natutuwa. Kita nyo last penultimate stage na agaw pa yung Red Jersey, supposedly victory right now. Tsaka hindi pa pwedeng mag-relax. Kailangan, gusto mo? Isa champion sa atin o tayong lahat? Magka-champion. Mimili ka. Oo nga. Okay. Anyway, unang sagitsit pa lamang po yan ng mga update na aming ihahatid sa inyo. Tingnan mo yung kumukuha sa atin, pang ronda yan. Magaling kumuha na ronda. Ay, wala ba siya ron? Wala. Hindi ko siya nakakita gaano. Unang sagitsit pa lamang po yan ng mga sports update na aming ihahatid sa inyo. Marami pang usapin ako. Mahaba pa yung oras, Ay, haba ng...
Kwentuhan natin. Ah. So, Bado, kasama si Nicole Ramos sa pagbabalik ng PTV Sports. Hey guys, I'm Carlos Timos of the Barro Bull Energy Cola. Watch me on Home Court with Nicole Ramos this coming Thursday. At nagbabalik ang pinakamalawak na sports newscast sa ang PTV Sports. Welcome to our Sports Hour. I'm Nicole Ramos and welcome back, Snow Badwa, di ba? And happy birthday kay Maring Thea at happy anniversary, wedding anniversary. Happy birthday din kay Mishi. Si Thea? Sa 21 pa yun? O, kaya nga, sa 21, tapos wedding anniversary. Teka mo na, bakit wala tayong ano? No, ayaw nga mag-on. And Mama Lau, happy birthday, Mishi. birthday kay aking mother-in-law. Oh, happy birthday Ayan, po. si Mama Laura Camilosa, taga Marina. Oo. At saka si Mang Mike Cervantes ng Sports Radio 17 yan. February 17 yan. O, ngayon. Oh. Sakto. Sino po? Ang dami birthday ngayon. Si Michelle Madrid. Oh, si Michelle. Hindi ba bukas? Ngayon din yun. Ka-birthday ni Kuya Mike. Ka-birthday ni Mama Mike. Oh, yun. Okay. So, basa na tayo ng inyong mga messages. Teka, we're just po computer. Yeah, but we can inform you on how to join us this afternoon. Kabisado yan. Yeah, so all you have to do is follow us at facebook.com/PTV4Sports. You can also follow us at twitter.com/PTV4Sports. You can email us at ptvsports@mail.ptv.ph. At para sa mga gusto magpadala ng text, all you have to do is type in radio space, SR space, name space, message, and send them to 2311 for Globe and Touch Mobile and 350 for Smart Talk and Text and Sun users. Okay, ako salamat kay Mr. Mike. From Street Couture. Mike, my friend, thank you so much sa aking shirt. Michael Moore and Very Ryan. nice Alam mo shirt. ito, the thrift shop. No, actually, not really. Maganda yun yung rap It's a good song. Yep. Tapos may nagpapabati din si Rusty De Rojas and family from Lemery, Batangas taxi driver Teresita Trans. And hello po sa inyo. And syempre, Brad, happy first month sa aking Zoe. Nung Saturday, first month, 15. Wow. Okay. So, basa na tayo agad ng mga messages ninyo. Unahin lang natin ito. Okay. Ito, habang nagre-restart, dito muna ako sa Twitter account ko at Snowbadwa. Kukuha ng mga messages. Okay. So, ang sabi niya, Sir Dennis, totoo ba na magkakaroon ng pagpapalit ng coach ang Ginebra? Ang alam ko, nag-resign na si Attorney Fortun. Doon kay, Dennis. Ay, kay Cedric Lee. Sabi ni, seryoso. Sabi ni Boss Robert, no, it's not true. Hindi, walang chismis lang daw yun. Ano yung sinabi niya sa akin? Pero tingin ko doon, parang may mga forces na pine-pressure si si Ato na Ato will stay as head coach of Ginebra. It is not true. Sabi ni Robert that he resigned. May nagalit kay Ato. Sino sabi ni Kilala ko na. Sabi ni Robert nun, sino raw? Ako daw? Dating close. Sino yun? Uy, hindi ako Wala nga ako dito nung 2 araw Sabi ko ba ikaw hindi? Hindi ikaw. Okay. Pag ikaw nag-storya, check. Check ka dyan. Okay. Check yun. Next question. Sino na po ang bagong coach ng San Miguel Beermen o Petron galing kay Joseph? Sino? Ano ba? Interim ba o siya yung... Siya ang coach. Dami. Si Melchor B-Boy Rabanes na dating stalwart ng San Miguel. Ganun mag-pre-train ng araw Talaga? May tongue talaga? Oo. Hindi, na-dribble na niya bago niya itira. Hindi, ganun yun Pag nag-dribble. Sinong mas magaling Pag nagkasa ng bola. Di ba? Parang boxer. Yung mga yung mga free throw shooter nung araw, character Si Isaac, pag nag-free-throw, nakaganon yung kamay. Pilipit, di ba? Wow. Si Distrito. Ricky Brown. Hindi ko na maalala si Ricky Brown. Hindi ko na naabutan yan Si Distrito. Distrito, tutok. Hindi, si Distrito, ganyan po yun. Isang dribble, Yoko, dribble. Luhod. Yoko, Si Jawo. Style. Si Jawo Walang bagsak yun, wala sausaw yun, ganun lang yan. Hindi Hindi nagbababa ng bola yun. Hawak lang, Brad. Ganun nga, Ganun lang. Okay, next. Okay, so let's start reading our messages na. Ito, meron na tayo. From Facebook. From Aldrin Kervin Culados. Good PM mga idols, no? Dennis and Nicole, tanong ko lang kung sino po kumuha ng import ng Ginebra? Coach po ba o may scout sila?
Pakibati naman po kami dito sa Imus Cavite. Thanks po. Hello, Aldrin, and thank you. Okay. So, I'd like to believe yung mga coach yan. No? Pwedeng yung management. So, usually pag Hinebra, management eh. Oo nga. Ano na yan, yung management siguro. Pero assure ko, hindi si Ato. Dahil busy si Ato rito sa finals. Oo nga. Dati, nung sa Hinebra, semis si Coach lang. Shot. Nasa semis pala. Nung sa Hinebra, si Coach Shot. Diba? Shot ang Ginsen. Oo nga. Baka si Coach Al. Si Coach Al. Try natin itanong. Hindi coach, manager yun eh. Oo nga. Team manager. Diba? Okay. Pre nga pala, itong si John Paul Manahan, nagtatanong yung injury ni Ryan. May injury si Ryan. Ryan Aranya. May injury si Ryan. Collarbone. Tignan natin kung makakalaro siya. Try natin kontakin. Saka diba din drive pa siya right away ni Mishi ko yung, sa hospital. Nakita ko yung post ni Mishi sa Instagram. Birthday pa naman ni Mishi ngayon. Yeah, happy birthday, Mishi. Miss you. Hindi siguro happy hindi siguro happy si Mishi ngayon, no? Baka I'm sure she's happy kasi at least okay si Ryan. Oo nga, hindi Ryan, teka, try natin si Mishi. Baka busy. Sige, hanapan mo ng picture si Mishi dyan. Hanapin mo si Mishi dyan ng picture, ha? Okay, so ikokontakin namin si para makumusta na natin yung lagay ni Ryan Aranya. Kasi kasi medyo malaki yung role niya, no? Sa team. Pagiging enforcer. Yun. Pero, remember, Brad, yung una and only championship ng Rain or Shine, nagkaroon din ng shoulder injury si Paul. Paulie naman, no? Naging rallying point ng Rain or Shine. Para defining moment. Sinabi nga ni Coach Yeng, this is not Paul Lee's team. This is not a Paul Lee team. Diba? Para sinasabi niya na, hindi kami kumuha si Paul Lee, hindi na end of the world para sa amin. Hindi sumasagot yung dalawa. Alam ko may check-up siya, baka busy. May check-up siya today. Sabay pa kayo hindi sumasagot, ha? Nagriring. Mamaya na. Ayan na ako. Uy. Kukunin ko na. Okay, basa pa tayo ng mga messages. Sige, basa pa tayo. Doc Gary Role, nanonood sa atin. Salamat po, ha? Hello po. Okay. Sige, this one is from Marvin Santos. Gandang evening po, Sir Dennis, Miss Nicole, at sa idol kong si Papa Snow. Ask ko lang po kung saan po pumirma ng kanyang kontrata si Carmelo Anthony. More power to your show. Dennis. New York. Nasa New York ngayon. Pero free agent. Wala pa. After the season, di ba? The season pa. Sinasabi, baka... May option siya. Hindi, nagsalita na ata siya, di ba? Parang kahit na medyo bawas, New York ako, basta meron kaming championship caliber. Kaso parang laging yung New York ever since pero banderang kapos Nachichismis siya sa Lakers. Yung matunog yung Lakers, Okay. Ito naman, sabi ni Marvin Gonzalez, bro, bakit ka tumawag? Ayan. Pabati naman si JV Chavez, John Chavez, Presi Gonzalez Chavez. Okay. So, basa na, Nicole. So, let's read from our tweets. Okay, ito si Ariel Lacerna. Snowball, pakigreet naman ang Blazing Beermen Clan as SMB Believers. Good luck sa show nyo. SM Believers. Ito parang Petroniverse, SM Believers. Yeah. Pero parang parang pwedeng team na bago yan sa PBA, Oo. SM Pwede rin, di ba? Believers. SM. Believers. Ganun ang basa niyan, Believers. Kasi may verse di ba? Believers. Verse. Parang universe. Petroniverse yun Petroniverse. Okay, si Street Couture. Uy, salamat, Mike Panlilio, boss, ha? Thank si Mike Panlilio. Yan. Okay, to size ko na ako. Tumaba ako, Di halata, Hindi mo halata black. Ang laki ng tinaba ako. Hindi halata sa suot mo. Para si Arnold Club, Basa tayo. Okay, from another tweet, this one is from Tanya Ellis. Snowbado, may trade po ba sa Hinebra at kailan po game nila next conference? Sana walang trade. Good luck, Hinebra. I never say die. Yan, die-hard fan to ng Hinebra. So, is there any trades going on right now for Hinebra, Kuya Snow? Sa ngayon, wala pa. Pero hindi ako magugulat kung may mga inaayos sila dahil medyo nakakitaan sila, Brad, ng kahinaan pa sa last semis, Like, Enforcer, wala sila.
Di ba? Kung meron mang siguro enforcer, hindi naman siya, siguro. Pero tingin ko parang bagay dyan. Yung bang tipong Ronnie Matias. Mga ganun. Pero hindi naman siya. Hindi ko ibig sabihin siya. Sabi nga ni Ronnie, pag nalipat ako sa Ginebra, baka maging palamuti lang ako, ang itim ko. Ay. Hindi, pero gano'n na kailangan niya, Brad. Kailangan nila ng gano'n sa 2. Pero Aranyo, medyo nasa 2. Yung 2 naman nila. Kasi yung 2 nila, wala nga walang gano'n eh. Parang yung 2 bid before. Hindi, ando naman kasi si Mark, kay Mark na yun. Yung lilitaw, yung makakasabay ni Mark. Sa 3. Sa yung mga role player. Ang kulang talaga ng tatlong San Miguel teams, yung mga role player na talaga. Ito, San Miguel, meron na sila eh. Yun yung kulang eh. Kasi minsan, pagka talaga mga superstar yung team mo, lahat ng chances are gusto tumira. Kulang ang isang bola. Diba? Okay, basa tayo, Nicole. Okay, let's transfer naman to our text messages. This one is from texter 325. Josh, totoo po ba nasa trading block si Cabagnot? Is it true? Yeah, he's possible to be traded? May mga nag-i-inquire po sa kanya, pero sa ngayon, wala pa hong naisasara. Okay? So, ayan, aminin ko sa inyo, ha? Okay. Pero hindi, kumbaga, ino-offeran sila. Ino-offeran sila. Hindi hinahanapan ng... Pogi ang may-ari. Pogi ang may-ari. Bata. Okay, bata. 42 years old. Mahilig sa polo. Oo. Mahilig mag-polo. Hindi, polo. Polo, gano'n. Ay, hindi ko naman sasagot yun. Basta may hotel dyan sa harap na Ateneo. Ganda dun. Oracle? Napunta ka na doon? Hindi, nadadaan. Alam, di ko yun yun. Nadadaan. Hindi pa ako nakakapunta doon. Okay. Anyway, basa tayo. Gusto ko rin, di ba? Basa pa tayo. Basa pa tayo ng text. Ito naman. Good PM, Sir Snow at Dennis. Kayo po ang Vic Soto at Joey De Leon at PTV. Hindi, ano na lang. Ray Cards Jewett. Ako po si Ray. Parang mas maganda, Ano? Ito, ang question niya, sino po sa palagay nyo ang magcha-champion sa PBA? Pakisagot naman po. Happy 40th anniversary. Hello to M. Naputol na. Yeah, sorry. Ikaw, Dennis, ano tingin mo? Ako tingin ko sa Game 3 pa ho yan malalaman natin. Kasi... Bukas? Ay, sa Wednesday? Sa Wednesday. Kasi, Brad, yung una... Kasi sa first 2 games, medyo delikado yung Rain or Shane eh. Kasi via hairline lang yung panalo nila nung Game 1. Tapos yung Game 2, lopsided. So, ang sinasabi ng mga coaches, baka pagod lang yung San Mig nung Game 1, kaya hindi nakaporma. Ngayon, recharge. Tapos may iba naman, nagsasabi na si Coach Sheng Yao, the more na humaba ito, the more na pabor sa amin dahil malalim yung bench namin. Di ba? Pero kahapon, nagsalita si Coach Tim. Medyo parang as a reply to yung sinasabi. Kasi di ba before the start of the series, sinabi ni Coach Sheng yan eh. Pero in the middle of the press con, sabi niya na we are more we have more experience. Lalo yung mga close games, mga ganon. Diba? So, ina-anticipate niya na parang mawala sa isip ng mga players niya na pag humaba nga, patay tayo rito kasi sabi ni Coach Sheng. Sa what's good para sa San Mig, Dennis, ngayon pa lang sila talaga nagpipik. So, yung nakikita natin performance, pinakatodo yan. Kasi kung matatandaan nyo, napaka-slow ng kanilang start eh. Diba? Akala nga natin, may eliminate pa sila eh. Diba? Consecutive losses sila. But anyway, pag-usapan pa natin yan. Huwag ko kayong alis sa pagbabalik ng PTV Sports. Hi! At nagbabalik ang pinakamalawak na sports newscast sa bansa, ang PTV Sports. Welcome back to... Sorry. Gutom ka na, no? I'm sorry so much. You want to take a bite? I need to eat something. Cristo! Sige, dyan lang kayo. Dito lang ako. Parang sa Lambo, what's your favorite food? Favorite food? Ang dami. Ulam. Isa lang yung pag weather gutom ka, pag busog ka, or what? Pizza. Pizza, ulam. I'm a pizza person. Hindi ako masyado rice na hindi person. Hindi ka rice. Okay, pizza. Sarap ikaw? yung pizza. Madami, diba? Mahirap pa. Si Snow, maganda tanong mamaya. Oo nga. May kausap lang mo. May transaction dun eh. Sige, basa mo na tayo. Ito. Nicole. Sige, basahin natin yung text ni Jamie Ramos. Snow, may import na ba ang SMB? Import ang SMB San Miguel Beer. Yung list natin. Wala pa, no? Wala. Yung sa last, check. Oo. So far, may import, Alaska, Talk and Text, Global Port, Air 21. Meron na rin import ang Barako San Mig, Barako. Si Wayne Chrism. Wayne Chrism?
How do you spell yung last name? Chrism. C-H-R-I-S-M. C-H-R-I. Chrism. Chrism. Like prism. Chrism. Yeah. Bago na. American? Yes. Pero, African-American. African-American. Nag-ensayo na. He's arriving tonight. Okay. Yes. Alright. That's good news for Barako Bull fans. Meron ng import ang inyong team. That's right. Wayne Chrism. Okay, next. Okay, let's go back to our Facebook messages from Vince Dantay. Boss No, totoo bang malilipat si Cabagnot sa gin? Pati si Abueva. Pabati naman po kami dito sa Bagong Silang, San Pedro, Laguna. Thanks po. Yun nga, mentioned by Snow kanina, may offer may to offer. get Interested, may mga interested sa kanya. Pero wala naman daw deal. Abueva, sabi nga ni Coach Luigi Trillo, not this season. Not this season. So most likely he's gonna stay. Kasi parang may issue about yung attitude, gano'n, di ba? Yung image. And knowing ang Alaska, medyo strict sila sa ganyan eh. Yung mga image, di ba? Sorry So probably they want to give Abueva a chance to, di ba? Redeem himself. Big trade coming in the next few days. What's this trade, no? BFF ko, matitrade na. BFF mo? Sino yung BFF mo? Basta. Okay. Pa tayo. From Vince Brian Angeles Cabusal II, Idol Dennis Nicole and Snow, matanong ko lang po kung may chance maging coach ulit ng BGSM si Jawo. Ano po masasabi niyo po sa isang fans kahapon yung sinabi po kay Jeric Teng? Ano yung sinabi kay Jeric Teng? Hindi ko alam yun Ano yun, Vince? Vince, can you tell us ano yung sinabi nung fan kay Jeric Teng if you're watching now? Para we can see. At saka coach kay Jawo Hinebra. Oo, may chance pa daw si Jawo. Si coach naman or si Senator, wala naman siyang parang sinasabing tapos siya sa coaching eh. Di ba? Na he's done with the PBA, with basketball, di ba? So, wala pang ganun. Sabi nga niya last time nag-retire lang naman sa akin yung pang-itaas eh. Meron pa naman akong pantalon eh. Ano pang gamitin. Hoy, si Jessie Tan, Brad, nakikinig sa atin sa Sports Radio 918. Live po tayo. Ang tanong sa dyan... Conquer Outdoor Equipment. Sige. Ang tanong dyan, Brad, uubra ba kay Coach? Kay Senator yung ganung sistema? Senator? Sa Hinebra. Kay Jawo? Oo. Hindi siya nasusunod? Hindi mo siya hindi nasusunod. Yung may bumubulong sa likod? Yung napapagalitan ng boss? Ibig sabihin yung... Di ba kaya nga nag-resign yan before si Alan K. Dick without informing him? Yun isang move lang yun. Ay, paano kung mga move na ano? Oo nga. Diba? Ubra ba kay Senator yun? Yun ang tanong doon. Okay, next. So, let's read this text message from Enric. May trade po ba sa Alaska? Alaska? Yan ba yan? BFF? Hindi yung BFF mo na matatrade? Hindi siya Alaska. Wala yan. So, walang trade sa Alaska? Sa meron. Hindi pa tapos eh. Hindi pa kasado yung trade sa Alaska. Hindi pa. Okay. Sige. There is a need to continue protecting our intellectual property rights. Iba pa yun Hindi ni President Ramos yun, Brad. O basta tayo, mabilisan. Ito, there's a tweet from Hendrik Assis. Idol Snow, pag nai-injury po ba ang isang player, sagot ba ng kumpanya ang bayad kung nagpapa-opera sila? Curious lang. Thank you. Yes, of course. Minsan nga, pati fine eh. Oo. Minsan nga, may mga ganun boss eh. Sige, try mo. Sagot ko, fine. Oo, talaga? Ganun. Kaya babanat mo yung player. Okay, basta. Siguro, konting dagdag pa, Parego. Pag under contract ka, na-injure ka, sa laro, sa practice, sasagutin yan. Pero kasi, baka mamaya, meron mga injury na, kunyari, nagmotor, di ba? Pag hindi siya during the game. The game kaya or practice. Yung madaling araw na. Di ba? Alas 5 ng madaling araw, nagmamaneho na aksidente. Okay, basa tayo. Ito, another tweet from Chris Greg. Sinong BF kaya ni Snowbad? BFF kaya ni Snowbadwa ang matitrade? Curious din siya. Ako din curious din ako. Sino kaya yan? Secret! Okay, mamaya isusulat ko. Abayan nyo ha. Si Olivian Catherine Quizon, nagpapabati. Bibigyan daw ng Gonzales. Okay, salamat.
Okay, ayan. Si Miss CK Canapi, nag-aaya. Pre-tanning pag dun sa race. Si Grace Galedo, tsaka si John Mark Galedo nanonood sa atin ngayon. Hello. Okay. Basa pa? Okay, let's read from Texas. Hindi, ito na ako unahin ko to Sige, go. Gandang hapon, Sir Snow. Wala nang Sir Snow na lang. Peter Paul Sampaga po ito. Nagpa-picture sa iyo sa Burnham, sa Ronda, Pilipinas. Oh, dami nagpa-picture sa akin doon kahit amoy araw ako. Pabati po, family ko. Nanonood kami ngayon. Pa-add naman, Sir, sa FB mo. Puno na yung FB ko eh. Di na kami nood ng PBA Finals kasi hindi naman Hinebra. Umiyak pa siya. Okay. Salamat. Basa. Ito yung si Enric. Sabi niya, yung sinabi kay Jeric nung fan, para kang tatay mo. Syunga. Yun. Nadinig ko yun sa TV. Oo, ginaganon. Yung nagkabuhol sila ng kamay ni Malyari. Yung tatay niya. Magaling yun, ha? Magaling ang dad niya. Hindi, siguro in the sense na hindi siya, may alok siya ng doble sa Pepsi, tinanggihan niya para magstay sa San Miguel. And the following year, na-trade siya, di ba? For me, kabilib-bilib si... nagpakita siya ng loyalty. Alvin Teng. Okay, basa tayo? Okay. Buti hindi ito inaway ng nanay ni Jeric, no? Ay, pag nakita. Bakit? Ano alam mo, Nicole? What do you know, ha? Hindi, ito madalas doon sa likod. Ay, oo, agad eh, no? Ay, oo, agad eh. Ano alam mo, Nicole? Mabait si tita. Sa likod ng bench. Si Susan, anong problema kay Susan? Bakit? Oh, she's very good and Ay, oo. supportive mom. Pakirewind Kasi nga. syempre, diba, every mom, when you see your child na inaaway ng someone, you're affected. So, normal lang yun. A parent's love for your son. Magaling na ito sumagot. Akala ko yun ang dahilan kaya hindi nakuha sa first round eh. O sige, masa pa tayo. Meron nga ako nakausap na coach eh. Sabi ko, Brad, coach, sabi ko. Wala akong kinalaman dyan, ha? Gano'n ka. Sabi mo, tanong mo yung coach, buti hindi na nakikialam yung nanay ngayon. Parang, sige, sino ako? Si Snow, ikaw si Snow. Ako yung coach. Ako si Snow? Coach, parang buti hindi na ako si nakikialam yung Nanay, sabi mo, sige, ulitin mo yung acting, kulang kayo. Okay, ulitin mo. More like him pa daw. Coach, paano hindi ko yung nanay? Hindi na ngayon. Bakit? Hindi po pwede. Kapal ang buko. Kapal ang buko no? Dapat hindi pwede. Nakama mo agad, ha? Appear mo, Brad. Appear mo. Okay. Okay, game. Basa pa ng mga messages. Balik naman tayo sa ating mga Facebook messages from Rex. Good afternoon, Sir Snow, Sir Dennis, o gandang Nicole. Tanong lang po para sa inyo, sino ang pinaka-best duo sa NBA history? Pabati naman po sa papa ko, Resty ang Aglinaw. Birthday niya ngayon. God bless po. Happy birthday po! Pippen Jordan. Yun ang best duo. Talaga? It's for you. 6 championships. Wow, 6 championships. Yung ano ba, yung Jabbar Johnson? Pero yun ang most formidable, yung dalawa. Hindi, pero yung latter part, medyo hindi na ganun si Jabbar eh. Nung nandun si Magic. Si Magic kasi, merong Michael Cooper, merong James Worthy, na buo sila. Si Jordan Pippen. Dalawa lang talaga sila eh. Di ba? Sino pa bang pwede? Yun eh. Yung yung Shaq Kobe. Tsaka yung Stockton Malone. Stockton, Tumalon, ako personally, champion. Fan ako ng Utah eh, because of Stockton. Kaya lang, hindi nag-champion eh. Yung Kobe, Shaq, pwede sana, kaya lang medyo litaw yung away nila eh. Diba? Unlike yung na talaga nag-aagawan sa Stardom. Tsaka talaga sinabi pa ni Shaq na diba? Nung umalis si Shaq, nalipat siya. Kung di dahil sa akin, gano'n. Nung sa akin, nag-champion last finals, Kobe proved that he can do it without me. Gano'n. Diba? Pero si Jordan Pippen, wala. Talaga, nagko-compliment sa isa't isa. Walang gano'n, diba? Parang tayong dalawa. Diba? We compliment each other. Yeah. Definitely. I love you, Dennis. I miss you. I love your balahibo. Carpeted. Wala ka lang ng Carpeted na kami. Okay, basa tayo, Nicole. Sige, basa pa tayo ng text messages. This one. Sir Dennis and Snow, andito na po ba yung SMC Mixers import na si James Mays? Yes. Yeah. Ano pa ata no? Quarterfinals pa ata. Na dumating. Parang talk and text Quarterfinals. Andito na. Si James Mays. Tapos humihingi din siya ng update naman po kay Elaine Maliksi. Elaine. Dapat Elaine, diba? Thanks po from Dre. Thank you, Dre. Well, the last time na nakakausap po si Elaine was about 3 weeks at... Si Maliksi? Elaine Maliksi. Third conference eh. Third conference. Hindi na mababago yung third conference. Third conference. Kasi medyo tender yung tuhod nito, Brad eh. Laging doon ang injury niyan eh. Ano na yun? Pangatlong ACL niya na. Sa tuhod, Sa UST, sa Barako, and now... Barako ba Hinebra? Oo nga. Barako. Bakit, Ria? Barako. Ba't ka tumatawag? And then yung huli yung San Ming. Okay. Sa tayo, ano gusto mo
naman eh. Which one? Ano gusto mo? Papabasa ako sa iyo eh. O, ayan. O, ayan. Basahin mo yung, yan. Ito yung first. Ayan, sige. Twitter tayo ulit from John Despwig. Sige. I don't want to say that word. The first word? Okay. So, Coach B-Boy to take over. Heist. Baka mag-zero. Heist. Ano yun? Heist. Heist. Baka mag-0-5. Start na naman tayo niyan. Okay. Si Ria Arevalo nanonood sa atin ngayon. Sabi niya, nanonood kami ng parents ko. Sila pa nga nagpaalala sa akin na bumalik ka na daw dyan ngayon. At happy birthday kay Kuya Mike Cervantes today. Dinadi na namin kanina. Sino ang import ng Ginebra? Wala pa yung import nila. Hindi pa dumarating si Haj. No? Tama? Ano yung dito? Hindi. Si Leon Trimingham. Hindi, dati pa yun. Leon Haj. Parang ganun. Hindi, nakalimutan ko eh. Nakadarating ko lang kasi galing ako cycling. Ito may nakamiss sa'yo, Snow. Jose Alvin Cadiag. Cadiang. Yahoo, welcome back. Trade clues coming up. Bro. Okay. Yeah. Salamat, bro. I love you, bro. Okay. Ito pa, si Jake Santos naman. Petron at Meralco ba yan, Idol? Mercado, sorry. Bayan, Idol. Wag naman kung gugulo lang. Okay, sige. Abangan nyo mamaya yung story natin. Ay, tabayanan ng news at 6 ha. Kasama ang napakaganda, lalong gumaganda araw-araw. She's like a wine. Oh, really? Just like a wine? Miss Cathy San Gabriel. She's like a wine. Wine in Quezon, lambanog. Wika nga, mabagsik. Yan. Talaga, swerte talaga nila Atty. Mark tsaka ni Ralphie, no? Kahit maliliit sila para kay Cathy, tuwan-tuwa sila eh, di ba? Okay, basa na tayo. Mag-thank you na tayo ng mga ano. Mag-thank you na tayo. Ito, basahin mo muna to. Ito. Boss! Boss, mukhang wagas kung lumapang ka sa ronda, ha? Di ka na kasya sa frame, tumaba ka ata. Welcome back, boss. Pagod ka kasi kakain. Kaya nga ayoko na mag-ronda eh. Closed kayo. Bakit? Ayoko na eh. Discipline lang yan. Saka nakakatakot. Araw-araw ka nakamotor, tapos di mo pa nakikita si Cathy San Gabriel. Yun ang clincher eh. Okay, pasalamat na kayo. At dito muna ako, makikipagkwento muna ako kay Cathy. Okay, we'd like to thank Mr. Giselle Jussi for our makeup from Ever Belena. Thank you, Mr. Rudy Yu, for our watches from Hookup Watches. Thank you, Dermisthetic. Thank you, Street Couture, Sir Mike, for nice shirts. And thank you, Sir Amis Tumang, for amazing shirts and jackets, which I'm wearing right now. One of my amazing playground jackets. Bakit may shoes mo? Thank you. No. Naka-ano siya, naka-boots. I'm wearing boots. Yes, Street Couture, maraming salamat din kay Josel de Guzman ng Globe and Ronald Dulatre ng NLEX Road Warriors. And kay Mama Lau, Laura Camilosa, happy birthday. And I'll see you later together with my wife, Queenie, I love you. Kay Prince Zoe, Prince Zia, Ate Rubelen, Mami Base, Mami G, Daddy Dan. And happy birthday kay Ricardo Lorenzo, Jason Anier, Denny Sorindain, Judge Carlito Cruz, Joseph N. de Guzman, Andres Mercado, at Kevin Yap, mga kaibigan ko yan. Mama ko nagpapabati si Tita Nelly at si Tita Susan ng NDRRMC. Tita Nelly at Tita Susan, Ama! Anood ka ng 6 o'clock, papakilala ko sa iyo si Cathy. Thank you din, Dad, Mom, Nolan, Camille. Tawa ng tawa sila, Direk Leo. Baraka Energy Cola, Mr. George Chua, Michael Johnson Chua, Paul Chua, Mr. J. Lianos D, at si kay Boss Rafi Casao. Salamat po sa Baraka Energy Cola. Sa Axel 360, Mr. Willie Ortiz, Philip Go, Luwala Rosa, Diego Malapas, and Armin Roa, at Street Couture _official ang kanila pong Instagram. Yes, follow them on Instagram. Salamat, Mike Panlilio, at salamat kay Doc MJ Sen Institute. Kailangan kita, umiti mga aking muka. Antabayanan po ang news at 6, Ninong Renato Lirio, Relator. Si Atty. Mark Castrones, dumating na po mga kaibigan. Parang si President, parang Ronda Pilipinas lang. Dumating na po. Parang nag-report ka pa. Yung dating ni Atty. Mark, parang Ferdinand Marcos lang eh. Wow, nice. Bongbong. Yes. Okay. Tapos si Cathy, parang Imelda Marcos. No? Ganun ang dating nila eh. No? Tapos si Ralph, yung bongbong. Di ba? Titigan nyo mabuti mamaya para malaman nyo kung bakit. Tumutok lang kayo. Ako po ang Nicole Sobadwa. Nicole Ramos. Dennis Principe. Abangan nyo news at 6 para malaman nyo kung bakit. Okay. Sports Radio, kalas na tayo. Ang tabayanan, ang news at 6, narito po ang kanilang mga headline.